Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Reben33 at shoutout kay Renzi Eduardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3326 hanggang 3330. Sa oras ng hapunan, inaliw ni Nanggang Bolang ang Aaron at Bruce Lee na may pinakamataas na pamantayan ng paggamot. Ang mga Chinese at Western na pagkain ay gawa lahat ng mga nangungunang chef sa isla, at halos 100 uri ng masasarap na pagkain ang nagpapakatanga kay Bruce Lee. Ganito ba ang simple at boring na buhay ng mayayaman? Kahit pagkain, sobrang nakakamangha, silang tatlo lang ang naghapunan, buffet feeling. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya hinayaan ko ang kusina na gumawa ng isang bagay na casual, umaasa na masiyahan ka. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Nanggang Bolang kay Aaron, na parang natatakot na mapabayaan sila. Nilunok ni Bruce Lee ang kanyang lalamunan ng walang kamalay-malay at nagluluto ng ilang pagkain. Mayroong iba't ibang mga lutuin. Kung hindi basta-basta, hindi ko alam kung anong klaseng eksena iyon. Iba talaga ang hapunan ng mga mayayaman. Ang iyong pagkain ay kayang bayaran ang mga gastusin sa pagkain ng mga ordinaryong tao sa loob ng ilang taon. Bagamat nakakita ng malaking eksena si Aaron, mayroon pa rin siyang walang magawang ngiti sa harap ng mga ganoong bagay. Simpleng kainan lang. Napakaraming pandaraya ang kayang gawin ni Nanggang Bolang. Totoong hindi inaasahan ng Aaron. Bukod dito, hindi ito sineryoso ni Nanggang Bolang. Kung seseryosohin niya ito, hindi niya alam kung gaano kahanga-hanga ang eksena. Mga distinguished guest ng level mo, ito dapat. Si Nanggang Bolang ay walang ganoong ayos noon, dahil hindi niya alam kung anong klaseng tao si Aaron. Matapos maranasan ang lahat sa silid ng mga sikreto, naisip ni Nanggang Bolang na kahit ang ganoong eksena ay hindi sapat upang ipakita na binibigyan niya ng malaking kahalagahan ang Aaron. Kung may panahon pa, mas masagana ang hapunan ngayon, ngunit sayang ang oras, masyadong nagmamadali. Nang marinig ito ni Bruce Lee, nagulat siya. Hindi niya maiwasang tumingin kay Aaron ng palihim, iniisip kung anong posisyon ang amo namin. Kahit si Nanggang Bolang ay sobrang pinahahalagahan siya. Isa itong may-ari ng isla, at mayroong libu-libong totoong baril sa isla. Ang gayong tao ay isa rin sa mga nangungunang figure sa mundo. Gayunpaman, ang gayong tao ay alipin pa rin sa harap ng amo. Minsan ay hindi maiwasan ni Bruce Lee na isipin na bagaman hindi siya masyadong inalagaan ng Diyos sa unang kalahati ng kanyang buhay, ngayon ay sobra na siyang inaalagaan. Kapag nakilala niya ang ganoong amo, hindi ko talaga alam kung anong klaseng sitwasyon ang magiging buhay niya sa hinaharap. Pagkatapos ng hapunan, dadalhin kita sa ibang lugar sa isla. Magugustuhan mo ito, sabi ni Nanggang Bolang. Walang gaanong interes ang Aaron sa pangungusap na ito. Sigurado si Nanggang Bolang na halos maisip niya kung anong klaseng lugar iyon. Kung ano ang tiyak na gusto ng isang lalaki ay dapat na may kaugnayan sa mga babae. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay hindi isang casual na tao na interesado sa mga kababaihan. Ngunit si Bruce Lee ay napaka-curious tungkol dito. Boss, sabi niya gusto daw namin. Hulaan mo kung saan ito. Bulong ni Bruce Lee kay Aaron. Pumunta si Aaron sa kanyang paboritong Chinese food, tulad ng pagkain ng buffet, at inilagay ang pagkain sa kanyang plato na may clip. Aniya, ang lugar na tiyak na magustuhan ng isang lalaki ay, syempre, isang babae. Nang marinig ito ni Bruce Lee, nakaramdam siya ng uhaw. Bawat babaeng nakita niya simula nang mapadpad siya sa isla ay may napakagandang kagandahan. Sa Cloud City, ito ay ganap na antas ng Diyosa.
Ang mga taong ito ay mga taong hindi naglakas loob na tingnan ni Bruce Lee, dahil alam niya na ang gayong bulag na tao sa ilalim ng lipunan ay ganap na walang pagkakataon na mahawakan ang mga matataas na diyosa na iyon. Kaugnay nito, mayroon pa ring malinaw na kamalayan sa sarili si Bruce Lee. Boss, pwede ba talaga tayong maglaro? Tanong ni Bruce Lee. Maaari kang magsaya. Sinabi ni Aaron na dahil siya ay dumating, mayroong isang magandang pagkakataon para kay Bruce Lee. Nasubukan ang pakiramdam na ang kanyang mga binti ay masyadong malambot upang makabangon sa kama. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga pagkakataon. Hindi basta-basta makakarating ang pamilya Nangang. Boss, hindi ka ba interesado? Si Bruce Lee ay curious. Aaron mahinahon syok kanyang ulo, puso tulad ng tubig. Sa harap ng tukso ni Chi Yian, walang magagawa ang Aaron, pabayaan ang mga babaeng ito. Si Han Sanchen ay palaging may matatag na paniniwala sa aspetong ito, bago man o pagkatapos ng kanyang muling pagsilang. Pagkatapos kumain at uminom, dinala sila ni Nangang Bolang sa ibang lugar. May isang palasyong parang gusali dito, na hindi nakita ng pamilya Nangang sa nakalipas na 3,000 taon. Sa tingin ko, hindi magdadala si Nangang Bolang ng mga tao sa lugar na ito. Matapos mabuksan ang pinto ng palasyo, napapikit si Bruce Lee dahil sa kaakit-akit na aroma. Hindi niya napigil ang huminga ng malalim, at hindi nagtagal ay isinubsob niya ang sarili dito. Sa palasyo, ang mga babaeng matagal ng pinaghandaan ay may iba't ibang estilo ng pananamit at iba't ibang etnikong pinagmulan. Ito marahil ang personal na back garden ng Nangang Bolang. Hindi pangkaraniwan para sa isang mayamang ka-level na magkaroon ng ganoong lugar. Ladies and gentlemen, kung sino man ang gusto ninyo, maaari nyo silang kunin ngayong gabi. Sabi ni Nangang Bolang sa kanila. Malapit nang magliyab ang lalamunan ni Bruce Lee. Ang ganitong uri ng hubad na tukso ay hindi pa niya nakikilala. Bilang karagdagan, si Bruce Lee ay umibig sa isang taong may mukha na asyano sa isang sulyap. Sa pananaw ni Bruce Lee, ang kagandahan ng mga taga-silangan ay hindi mapapantayan ng ibang bansa. Tinitingnan ni Bruce Lee ang Aaron. Hindi gumagalaw ang Aaron, at hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sige. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito, palalampasan mo ito at hindi na babalik pa. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa mga salita ni Aaron, nagkaroon ng lakas ng loob si Bruce Lee na direktang pumunta sa babaeng gusto niya, saang bansa ka galing? Tanong ni Bruce Lee, hot summer. Nakangiti ang babae, kahit sobrang labag sa kalooban, pero gusto pa rin niyang maglagay ng ngiti sa harap ni Bruce Lee, dahil alam niyang kapag hindi niya ito ginawa, siya ay mapaparusahan ni Nangang Bolang. Bruce Lee ay napakanagulat. Ito ang pinakaaasam niyang resulta, kung hindi, magiging hadlang ang pakikipag-usap sa kanya, sabi ni Aaron kay Nangang Bolang. Sumenya si Nangang Bolang sa isang utusan, na inakay si Xiaolong sa VIP room. Hindi mo ba kailangan? Tanong niya, babae, isa lang ang gusto ko, at hindi mo kailangang pasayahin ako sa ganitong paraan. Sabi ni Aaron, sa opinyon ni Nangang Bolang, ang mga lalaki ay likas na malazwak, at walang sino man ang makakalaban sa beauty pass. Gayunpaman, ang Aaron ay tila isang espesyal na kaso, at wala siyang interes sa mga bagay na ito. Si Nangang Bolang ay may isang pares ng mga mata na tumpak sa pagtingin sa mga tao. Ang sino mang gustong itago ang kanyang pagnanasa sa kanyang harapan ay magpapakita ng kanyang tunay na anyo. Ang dahilan kung bakit pinaninindigan niya ang Aaron ay isang espesyal na kaso dahil nalaman niyang walang pagnanasa si Aaron sa kanyang mga mata, na sapat na upang ipakita na hindi siya interesado sa mga babaeng ito. Marahil, dahil bata pa siya, hindi niya maranasan ang kaligayahan. Ito ba ang iyong private forbidden area? Tanong ni Aaron kay Nangang Bolang. Tumanggaw si Nangang Bolang. Walang sino man sa pamilya Nangang ang pinapayagang pumasok sa lugar na ito nang walang pahintulot. Maraming tao ang hindi pa nakakaalam ng pagkakaroon ng lugar na ito. Bukod sa underground chamber kung saan nakaimbak ang mga steles, ang buong isla ang pinakamalaking bawal na lugar dito. Kung walang pahintulot ni Nangang Bolang, ang sino mang lalapit dito ay direktang itataboy sa isla. Ano ang mangyayari sa kanya sa huli? Patuloy na nagtanong si Aaron. Alam ni Nangang Bolang kung sino si Aaron. Ang halaga ng pagkakaroon ng mga babaeng ito ay para sa kanya. Dahil nagsilbi siya sa ibang lalaki, natural na walang halaga ng pag-iral si Nangang Bolang. Sa pangkalahatan,
siya ang magiging pagkain sa bibig ng Payteng, ngunit sa harap ng Aaron, mas implicated na nagpahayag si Nanggang Bolang, na nagsasabing, iiwan niya ang islang ito. Sa karakter mo, paano mo ipapaalam sa outside world na may ganoong isla? She will end up dead. Aaron Way. Dahil ipinaliwanag ito ng Aaron, hindi na nagtakpan si Nanggang Bolang at direktang tumango, not bad. Si Han Sanchen ay isang taong hindi gustong magdawat ng mga inosenteng tao. Ayaw niyang mawalan ng buhay ang babaeng pinili ni Bruce Lee dahil dito. Hayaan mo siyang sumama sa akin, at masisiguro ko sa iyo na hindi niya ibubunyag ang lahat tungkol sa isla. Sabi ni Aaron. Kumunot ang noo ni Nanggang Bolang na tuluyang lumabag sa kanyang prinsipyo. Sa mundong ito, ang mga patay lang talaga ang nakakapagtago ng sikreto. Kahit nangako ang Aaron, magiging banta ito kay Nanggang Bolang. Sa mundong ito, napakaraming tao ang gustong malaman ang kanyang pagkakakilanlan, at napakaraming tao ang gustong hanapin siya at kitilin ang kanyang buhay. Kunin ang islang ito bilang halimbawa. Bagamat hindi ito madalas mangyari, inatake na rin ito. Upang matiyak ang misteryo at seguridad ng islang ito sa pinakamalawak na lawak, walang makakaalis dito ng buhay maliban sa kanya. Labag ito sa aking mga pamantayan sa kaligtasan para sa islang ito. Sinabi ni Nanggang Bolang na hindi naman siya direktang tumanggi. Kung tutuusin, wala siyang lakas ng loob, pero nagpahayag din siya ng kanyang kalooban. Sabi ko, gagawin ko. Kung lumabas ang impormasyon, ako mismo ang papatay sa kanya at papatayin ang lahat ng taong nakakaalam nito. Sabi ni Aaron. Wala nang palusot si Nanggang Bolang. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay gumawa ng ganoong pangako, at wala siyang ibang pagpipilian. At sa pagtiyak ng Aaron, hindi kailangang mag-alala ni Nanggang Bolang tungkol sa pagtagas ng impormasyon. Ngayong sinabi mo iyan, naniniwala na ako sa iyo. Sabi ni Nanggang Bolang. Ang islang ito ay marahil ang isa sa mga pinakamahiwagang lugar sa mundo, ngunit maaari ba itong panatilihing 100% lihim? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Gumagamit ang Nanggang Bolang ng siyentipiko at teknolohikal na paraan upang protektahan ang buong isla. Kahit satellite reconnaissance ay hindi mahahanap ang pagkakaroon ng isla. Nakakalungkot lang na laging may mga aksidente sa mundo, at walang makakagawa ng 100% mahigpit na pag-iwas. Mula sa mga nakaraang pag-atake, makikita natin na may mga butas sa islang ito. Sa katunayan, ilang beses na akong inatake. Napakaraming tao sa labas ng mundo na gusto ang buhay ko. Kaya naman napakalupit ko na hindi ko hahayaang may makaalis dito ng buhay. Gayunpaman, magkakaroon ng impormasyon pagtagas. Sabi ni Nanggang Bolang. Hindi mo ba nasuri ang mga tao sa paligid mo? Tanong ni Aaron. This is the helplessness. Alam kong may mga especially iya sa paligid ko, pero hindi ko sila mahanap. Nakatago siya kaya nakatakas siya sa ilang internal investigations. Mahirap siyang hanapin. Sinabi ni Nanggang Bolang na matagal na siyang sumakit ang ulo, at naisipan pa niyang baguhin ang tubig para sa lahat ng tao sa isla. Ngunit sa ganitong paraan, maaaring mas maraming especially iya ang makihalubilo, kaya hindi talaga naisagawa ni Nanggang Bolang ang plano. You're standing too high. Napakaraming tao ang gustong mahulog ka sa tuktok ng bundok, pero maliit na bagay lang sa akin. Sabi ni Aaron. Nagningning ang mga mata ni Nanggang Bolang. Kung matutulungan siya ng Aaron na malutas ang problemang ito, maganda iyon. Hanggat nalaman ang mga especially iya na iyon, talagang makakabantay si Nanggang Bolang laban sa isla ng 100%. Maaari mo ba akong tulungan? Sabik na tanong ni Nanggang Bolang. Bukas. I want to have a good rest tonight. Sabi ni Aaron. Okay, walang problema. Agad namang sumagot si Nanggang Bolang na walang pinagkaiba ngayon at bukas para kay Nanggang Bolang, dahil matagal na siyang nababagabag sa bagay na ito. Maliit na problema lang para sa kanya ang pagdikit dito para sa isa pang gabi. Personal na pinangunahan ni Nanggang Bolang at dinala ang Aaron sa lugar kung saan ang isla ay nagpasaya sa mga pinakamahalagang panauhin. Gayunpaman, ang lugar na ito ay hindi kailanman ginamit mula noong ito ay itinatag, dahil walang sino man ang karapat-dapat sa gayong paggamot. Maging si Nanggang Bolang ay minsang naisip na ang lugar na ito ay hindi magagamit habang buhay. Kung tutuusin, walang matatawag na pinakamahalagang panauhin sa kanyang harapan sa kanyang posisyon ngayon. Ngunit ngayon,
kailangan pa ring ikatuwa ni Nanggang Bolang na itinayo niya ang lugar na ito. Kung hindi, ang anumang ibang tirahan ay hindi karapat-dapat sa pagkakakilanlan ni Aaron, ito ang buong isla, na hindi kailanman ginamit sa totoong kahulugan. Noong ito ay itinayo, ito ay inilaan upang magamit upang aliwin ang mga pinakakilalang bisita. Gayunpaman, sa harap ko, walang sino man ang karapat-dapat sa aking pagtrato hanggat hindi ka nagpapakita. Nakangiting paliwanag ni Nanggang Bolang kay Aaron. Walang gaanong demand si Han Sanchen kung saan siya titira. Total, nakatira siya sa sari-saring silid ng patio ni Han noong bata pa siya, kaya tirahan lang ang kailangan niya. Gayunpaman, mayroon kaming upang sabihin na ang tinatawag na pinakamataas na lugar ng pagtanggap ng VIP ay talagang maluhok kahit na ang Aaron, na hindi binibigyang pansin ang pera, ay nabigla walang kaway-kaway sa puso, hihintayin kita sa labas bukas ng umaga, kahit anong hiling, makikita mo ang dilaw na botones sa anumang sulok, at may espesyal na taong maglilingkod sa iyo sabi kay Aaron. Walang pakialam na tumango si Han Sanchen, pagkatapos ay kumaway kay Nanggang Bolang na maaari na siyang umalis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!